الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na naman nating episode sa ating programang Fiqhul Ibadat. Sa araw nito inshallah ay matatalakay naman natin sino-sino ba ang mga tao na obligado para sa kanila ang pag-aayuno. At napakahalaga para sa ating na malaman ang usapin nito dahil sa marami sa mga Muslim ay hindi nila alam kung sino ba talaga ang obligado na para sa kanila ang mag-ayuno. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang pag-ayuno ay obligado kapag ang tao ay dumating na sa edad na 20 pataas. At marami pang ibang haka-haka kung sino ang dapat na mag-ayuno at kung sino ang exempted na mag-ayuno sa iba't ibang mga pagkakataon. At sa pagtalakay natin ito inshallah, ay tatalakayin natin ang tugon ni Sheikh Rahimahullah sa isang katanungan, Fadilatu Sheikh, alaman niya di basayam, na minamahal namin Sheikh, kanino obligado ang pag-aayuno? Sumagot si Sheikh Rahimahullah, as-siyamu yajibu adaan ala kulli muslimin baligin aqilin qadir mukim khalin minal mawani. Natumukoy si Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah ng 6 na katangian ng tao na kapag taglay niya ang mga ito ay obligado para sa kanya ang pag-aayuno. Na dito sinabi niya ang pag-aayuno ay obligado unang-una para sa isang Muslim na balig na sa hustong edad, ibig sabihin siya ay mas matanda pa kaysa sa edad ng pagbibinata at pagdadalaga. Pangatlo, siya ay marapat na akil, siya ay nasa matinong pag-iisip. Pang-apat, siya ay marapat na qadir, siya ay mayroong kakayanan na mag-ayuno at ang pag-aayuno para sa kanya ay hindi makakasira o makakaapekto sa kanyang kalusugan. Pang-5, siya ay marapat na mukim at siya ay hindi naglalakbay. Ibig sabihin, siya ay nananatili sa isang lugar o residente ng lugar na iyon. At panghuli ay marapat na wala siyang taglay na anumang bagay na nagbabawal sa kanya na siya ay mag-ayuno. Katulad ng sa sitwasyon ng mga kababaihan na halimbawang sila ay mayroong haid o buwan ng dalaw at nifas o pagdurugo matapos ang kanilang panganganak. Sinabi ni Sheikh Rahimahullah na fahadihi sittatu awsaf. Ito ang 6 na katangian ng tao na obligado para sa kanila ang pag-aayuno. At mabibigyan pa natin inshallah ng karagdagang detalye ang mga ito sa pamagitan ng pagbasa natin sa kabuuan ng fatawa na ito ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Na sa pagpapatuloy tungkol sa pagiging Muslim ng isang tao na nag-aayuno. Kapag Muslim ang tao ay obligado para sa kanya ang mag-ayuno. Fa'amal kafir fala yajibu alayhi as-sawm wala ghayruhu min al-ibadat. Ang kafir ay hindi obligado para sa kanila ang mag-ayuno dito sa dunya at gayon din para sa iba pang mga gawaing pagsamba na inobliga sa mga Muslim. Kaya para sa mga pamahalaang Muslim bilang halimbawa, ay hindi nila maaring pilitin ang mga hindi Muslim na nasa ilalim ng kanilang mga nasasakupan na sila ay mag-ayuno. Halimbawa ay mayroong mga hindi Muslim sa mga bansang Muslim. Halimbawa sa Indonesia, sa Saudi Arabia, hindi maaring pilitin ng mga pamahalaan na ito ang mga Kristiyano na nasa loob ng kanilang teritoryo. Dahil ang pag-aayuno ay hindi inoobliga sa kanila. Ito ay inoobliga lamang sa mga Muslim. Again din karagdagan dito ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, wala yalzimuhu kadaahu ba'da islamihi, na hindi marapat na hindi na kailangan
na pagbayaran pa ng isang nag-Muslim ang mga pag-aayuno na hindi niya nagawa noong hindi pa siya Muslim. Halimbawa niya na mayroong tao na nag-Muslim nang edad niya ay 20 years old. Sa pagmumuslim niya na ito, halimbawa na nag-Muslim siya sa Ramadan, ay hindi na niya kailangang pagbayaran pa yaong mga araw na hindi niya napag-ayunuhan mula nang siya ay pinanganak o mula doon sa mga edad niya na obligado na para sa tao ang mag-ayuno. Dahil sa mga panahon na iyon na hindi pa siya Muslim, kahit dumating pa siya sa tamang edad o hustong edad ng pag-aayuno ng Muslim na higit pa natin matatalakay mamaya, at iba't pa mga katangian ng Muslim na dapat na mag-ayuno, ay hindi niya kailangan pagbayaran ang mga hindi niya napag-ayunuhan dahil originally, hindi naman siya dapat na nag-aayuno dahil hindi obligado para sa kanya ang mag-ayuno bilang hindi Muslim. At karagdagan dito, na ang dahilan dito, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, bakit hindi inobliga sa mga hindi Muslim ang pag-aayuno at iba pang mga gawaing pagsamba? Lian al-kafir la tuqbala minhu al-ibada hala kufrihi. Dahil ang kafir ay hindi tatanggapin mula sa kanya ang anumang uri ng pagsamba habang siya ay nananatiling isang hindi mananampalataya. Ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang nagbawal na tanggapin mula sa kanila ang kanilang mga kawang gawa, ang kanilang mga pagtutustos, liban na lamang na dahil sila ay walang pananampalataya, liban na lamang na dahil sila ay pawang mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Na ibig sabihin, mayroong mga hindi Muslim na nagkakawang gawa. Subalit ito ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan niya ng gantimpala katulad ng pagtanggap at pagbigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala sa kawang gawa ng mga Muslim. Bakit? Dahil ito ay itatanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya katulad ng tinukoy dito na nafaka, na isang uri ng pagsamba, ang pag-aayuno, ang sala, ito ay pawang hindi tatanggapin sa mga hindi Muslim, gawin man nila ito. At ito ay hindi nga obligado para sa kanila. Gayun din, dinagdag ni Sheikh rahimahullah sa usapin na ito, wala yalzimuhu qada'ul ibada idha aslam. Na kung ang isang tao na nag-Muslim ay hindi niya kailangan na pagbayaran ang mga hindi niya napag-ayunuhan ng mga Ramadan na lumipas bilang halimbawa, ay applicable din ito sa iba pang mga gawaing pagsamba. Halimbawa, ang tao na tinukoy natin kanina na nag-Muslim siya sa edad na siya ay 20 anyos, hindi niya kailangan pagbayaran ang kanyang fasting, hindi niya kailangan pagbayaran ng mga sala na hindi niya nagawa nung hindi pa siya Muslim, hindi niya kailangan pagbayaran ang ano pa mang gawaing pagsamba na obligado sa mga Muslim na hindi niya nagawa dahil sa mga panahon na iyon na hindi pa siya Muslim. Na ayon din sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Na sabihin ninyo sa mga hindi nanampalataya na kung titigil sila sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ibig sabihin kung sila ay magiging mga mananampalataya, kung sila ay magiging mga Muslim, ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang anumang mga bagay na lumipas na nagawa nilang mga kamalian, mga kasalanan, lalong-lalo na yaong mga gawaing walang pananampalataya tulad ng pagsamba sa iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at iba't iba pang mga kasalanan na nagawa nila. Subalit, bilang paglilinaw dito, na bagaman hindi obligado para sa kanila ang gumawa ng mga gawaing pagsamba dahil hindi sila mga Muslim, sinabi ni Sheikh rahimahullah, lakinnahu yu'aqabu ala ma tarakahu min wajibat hala kufrihi. Subalit ang mga hindi mananampalataya, sila ay paparusahan pa rin dahil sa pag-iwan nila sa mga gawaing pagsamba na obligado sa mga Muslim kahit nabuhay pa sila dito sa mundo na hindi mga Muslim. Ibig sabihin nito, sila ay mapaparusahan sa kabilang buhay sa mga sala na hindi nila nagawa
at iba pang mga gawaing pagsamba ayon sa tinukoy ni Sheikh rahimahullah. At ang batayan dyan, insyaAllah, ay matatalakay natin sa pagbabalik natin sa ating pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ang fiqhul ibadat, at magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, ay natukoy natin sa unang bahagi ng ating programa na bagaman ang mga gawaing pagsamba ng mga Muslim ay hindi obligado sa mga hindi Muslim dito sa dunya, sila sa kabilang buhay ay mapaparusahan sa mga gawaing pagsamba na hindi nila nagawa dito sa mundo. At ang batayan dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na tinukoy ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, liqawlihi ta'ala an ashabil yamin wa hum yatasaaluna anil mujrimin, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ashabul yamin, silang mga papasok sa paraiso, nang sila ay nagtanungan sa isa't isa tungkol sa mga mujrimin, tungkol sa mga hindi mananampalataya, na tatanungin sila na masalakakum fi saqar. Tatanungin sila, masalakakum fi saqar, na ano ang naging dahilan kaya kayo itinapon sa impyerno? Bakit kayo itinapon sa impyerno? At sasagot sila, qalu lam naku minal musallin, na hindi kasi kami naging kabilang sa mga nagsasala. Ibig sabihin, nang nabuhay sila dito sa mundo ay hindi sila nagsala. Walam naku nut'imul miskin, at hindi kami nagpakain ng mga may hirap na tao. Ibig sabihin, itinanggi nila mula sa ibang tao ang sadaka o pagbibigay ng kawang gawa. Na ito ay patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpaparusa sa mga gawaing pagsamba, mabuting mga gawain na hindi nagawa ng mga hindi mananampalataya, kung sila ay aabutan ng kamatayan na sila ay hindi mga Muslim. Na nabanggit dito ang hindi pagsasala at hindi pagsasadaka, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga gawaing walang pananampalataya. Fadhikrihi tarkus sala wa amul miskin min asbabi dukhulihim an-nar. Kaya dito ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtalikod sa sala at ang hindi pagbibigay ng sadaka sa mga may hirap bilang ilan sa mga kadahilanan ng pagpasok ng tao sa impyerno. Yadullu anna lidhalika ta'thiran fi dukhulihim an-nar, na ito rin ay patunay na ang mga yaon ay merong epekto o naging mga kadahilanan o nagtulak para sila ay makapasok sa impyerno. Bal innal kafir yu'aqabu ala kulli ma yatamatta'u bihi min ni'amillahi min ta'amin wa syarabin wa libasin. Bagkus ang hindi Muslim o hindi mananampalataya sa kabilang buhay ay sisingilin din ni Allah subhanahu wa ta'ala, paparusahan din sila sa kung anumang pinakinabangan nila na mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, na kabilang dito ang pagkain, mga inumin at pananamit, na pinakinabangan nila dito sa mundo na hindi naman sila mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pananagutan yaong mga nanampalataya at gumawa ng mga mabubuting
gawa. Wala silang pananagutan doon sa kanilang mga kinain matapos na sila ay nagkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa ng kabutihan na sinundan pa ito ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ng pananampalataya na sinundan na naman ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapainam sa kanilang mga gawain. Na dito ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paulit-ulit ang pagkakaroon ng takot ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pananampalataya, na dahil sa mga ito ay nagiging malaya sila na pakinabangan ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang yaong mga sumasamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pinapakinabangan nilang biyaya dito sa dunya ay kanilang pagbabayaran doon sa kabilang buhay, at magsisimula ito doon pa lamang sa araw ng paghukom. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagmamahal sa mga muhsinin, sa mga tao na may inam ang kanilang mga gawain. Na kung ganito ang tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga mananampalataya, na wala silang pananagutan sa kung anumang pinakinabangan nila mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay totoo rin naman ang kabaligtaran nito para sa mga hindi mananampalataya, na ang bawat biyaya na pinakinabangan nila dito sa dunya, dito sa mundo, na hindi nila pinasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala dito dahil sila ay hindi mananampalataya, sila ay sisingilin doon sa kabilang buhay. Kaya dito sinabi ni Shaykh rahimahullah, fanafil janah anil mu'minina fima ta'imu yadullu ala thubutil janah ala ghairil mu'minina fima ta'imu. Na ang pagtukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kawalang pananagutan ng mga mananampalataya sa kung anumang biyaya ang pinakinabangan nila dito sa dunya ay batayan ng pananagutan naman ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mga biyaya na pinakinabangan dito sa mundo. Walikaulihi ta'ala, at isa-isa pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibat minar rizq. Na sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba ang nagbawal sa tao sa mga palamuti ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa kanyang mga alipin, na mga mabubuti na kabilang sa kanyang biyaya? Dinugtong dito, Kul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Na ang mga biyaya na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay primarily para sa mga nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit doon sa kabilang buhay ay espesyal ito na para na lamang sa kanila. Ibig sabihin, dito sa dunya, dito sa mundo, ay mayroong mga biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga mabubuti niyang mga biyaya ay napupunta sa mga mananampalataya. At mayroon din pinapakinabangan dito ang mga hindi mananampalataya. Katulad ng naobserbahan natin ngayon. Marami sa mga hindi mananampalataya, makikita natin sila na mas maayos ang kanilang mga buhay dito sa mundo kaysa sa karamihan sa mga Muslim. Marami sa kanila ang mayayaman. Marami sa kanila ang mayroong mga malalaking mga negosyo, mga malalaking mga lupain. Subalit sa kabilang buhay, ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para na lamang sa mga mananampalataya. Dito lamang sa dunya makikinabang ang mga hindi mananampalataya ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na katulad o minsan ay mas nakakahigit pa kaysa sa mga pinapakinabangan ng mga mananampalataya. Subalit sa kabilang buhay ay nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang balita ng biyaya na ito ay para lamang sa mga mananampalataya. Gayon din, isa itong babala sa mga hindi mananampalataya na sa kabilang buhay ay wala na silang matatamasa na pakinabang o biyaya doon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, na lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah yadullu ala anna al-hukm fi ghairil mu'minina yakhtalif anil hukmi fil mu'minin. Na isa pa sa mga kahulugan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito ay para sa mga mananampalataya, at espesyal sa araw ng paghukom, ito ay batayan
na ang hukom para sa mga hindi mananampalataya ay iba para sa mga mananampalataya. Walakin idha aslama al-kafir fi athna'i Ramadan lam yalzimuhu al-qada fima sabaqa islamuhu. Na dito nga sa usapin nito na hindi obligado para sa hindi mananampalataya or hindi Muslim na mag-Muslim na bayaran niya ang mga Ramadan na nakalipas na hindi niya napag-ayunuhan. Dahil dito sa mga karagdagang mga aya na tinukoy ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na mayroong pagkakaiba ng hukom dito sa dunya para sa mga mananampalataya at para doon sa mga hindi mananampalataya. At alhamdulillah na linaw dito ni Sheikh rahimahullah ang usapin na ito para sa isang bagong yakap sa pananampalatayang Islam bilang halimbawa. At magbabalik tayo inshallah matapos ang ilang mga paalala sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sino-sino ba ang mga tao na obligado para sa kanila ang mag-ayuno. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay tungkol nga doon sa mga tao na marapat para sa kanila mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, na natukoy natin kanina ang tungkol sa isang bagong yakap sa pananampalatayang Islam na hindi na niya kailangan pang pagbayaran ang mga nakalipas na Ramadan o mga araw ng pag-aayuno na lumipas sa kanyang buhay habang siya ay hindi pa Muslim. Na dito ay dinugdong ni Sheikh rahimahullah ang isang halimbawa. Faida aslama laylatal khamisa ashar mathalan, na kapag ang isang tao na dating hindi Muslim ay nag-Muslim sa ika-15 araw ng Ramadan bilang halimbawa, fal ayamul arba'ata ashar la yalzimuhu qada'uha, na ang 14 na araw na lumipas mula sa Ramadan ay hindi na niya kailangan na pagbayaran. At dinugtong dito, wa idha aslama fi athna'il yawm lazamahu al-imsak dun al-qada, na kapag nag-Muslim ang isang tao bilang halimbawa sa araw ng Ramadan, halimbawa siya ay nag-Muslim sa oras ng duhur, sa tanghali, sa isa sa mga araw ng Ramadan, ay kailangan na niyang tumigil sa pagkain. Ibig sabihin, hindi na siya kakain at iinom dahil Muslim na siya. Siya ay naging kabilang na sa mga obligado na mag-ayuno dahil siya ay naging Muslim na sa oras na yaon. Subalit dahil hindi kompleto ang kanyang pag-aayuno, dahil naging Muslim lang siya sa tanghali, ibig sabihin, hindi siya nakapag-intensyon ng pag-aayuno para sa araw na yaon. At ang kalahati ng araw na yaon ay maaring siya ay nakainom ng tubig o nakakain ng pagkain, hindi naman obligado rin para sa kanya ang pagbayaran ang araw na yaon ng pag-aayuno. Ito ay ayon sa sinabi ni Sheikh rahimahullah. Faida aslama inda zawal ash-shams mathalan qulna lahu amsik baqiyata yawmik wala yalzimuka al-qada. Na kapag ang tao naman ay nag-Muslim sa mga oras na papalubog ng araw, ibig sabihin lampas na ng tanghali, sa hapon ay hindi rin siya kakain sa araw na iyon o natitirang mga oras ng araw na iyon, at hindi rin obligado para sa kanya na pagbayaran ng araw na iyon bilang araw ng pag-aayunuhan. Fana'muruhu bil imsak. Nang iutos lamang sa kanila ay ang hindi sila kumain at uminom at ganyan din ang umiwas sa iba pang mga bagay-bagay na nakakasira sa pag-aayuno. Li'annahu sara min ahlil wujub. Na dahil sa pagkakataon nito,
Nang pagpasok nila sa pananampalatayang Islam ay naging kabilang sila sa tinatawag na Ahlul Wujub. Itong 6 na katangian na tinukoy na Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, ng pangunahing nga rito ay ang pagiging Muslim ng tao. Wala na'muruhu bil qada, at hindi natin siya uutusan na pagbayaran ang iba pang mga araw na hindi niya napag-ayunuhan. Li'annahu qama bima wajaba alayhi wa huwa al-imsak min hina aslam. Dahil sapat na para sa kanya na magawa niya kung ano lamang ang obligado para sa kanya sa pagkakataon na yaon, at ito ay ang iwasan niyang kumain o uminom o gumawa ng mga gawaing makakasira ng kanyang pag-aayuno sa mga natitirang oras kung siya halimbawa ay magbumuslim sa araw ng Ramadan. وَمَنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَمْ يُكَلِّفْ بِإِعَادَةِ الْعِبَادَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً. Isang mahalagang kaida sa fiqh, sinabi ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, sino mang makagawa ng kung anumang inobliga sa kanya ay hindi na kailangan na ulitin pa niya ang gawain na ito ng pangalawang ulit o ng pangatlong ulit at iba pa. Halimbawa niya na nakapagsala ka na ng salatul duhur, hindi mo kailangan ulit-ulitin ang iyong sala ng duhur, at ganun din sa sitwasyon ng tao na ito. Samantalang para naman sa nagmuslim sa gabi ng Ramadan ay madali ang usapin na ito, dahil ang gagawin lamang niya, halimbawa niya na nagsyahada siya sa oras ng Maghrib, oras ng Isya, o sa oras ng Tarawih, o oras bago ang Fajr. Ang gagawin lamang niya ay ang hindi na siya kumain, uminom at gumawa ng mga gawaing nakakasira ng kanyang pag-aayuno sa pagsisimula ng oras ng Fajr sa susunod na araw. Ang nagiging komplikado lamang na usapin dito ay para sa nagsyahada sa araw ng Ramadan. Pero pag nagsyahada ang tao sa gabi ng Ramadan, ay simple ito. Magpapatuloy siya sa kanyang pagkain at pag-inom at mga normal na mga gawain, pero hindi na siya kakain at iinom bago siya ay mag-aayuno na sa kinabukasan, dahil kabilang na siya sa mga tao na obligado na para sa kanya ang mag-ayuno. Ang sumunod na tinatawag na katangian ng isang tao na marapat na para sa kanya mag-ayuno ay ang tinutukoy na al-aqal, o ang pagkakaroon ng tao o ng Muslim ng matinong pag-iisip, na para maging obligado para sa kanyang pag-aayuno ay marapat na nasa matino siyang pag-iisip. Ibig sabihin ay wala siyang ano pa mang katangian na siya ay may tuturing na wala sa matinong pag-iisip. Na sinabi ni Shaykh rahimahullah, amal aqal fahuwa al-wasfu thani lil wujub. Ang matinong pag-iisip ang pangalawang katangian na sa pamagitan nito ay nagiging obligado para sa tao ang mag-ayuno. Al-aqal huwa ma yahsul bihi al-miz, na ang akal o ang matinong pag-iisip, ito ay ang katangian ng tao na sa pamagitan nito ay nalalaman niya ang tama at ang mali, at nalalaman niya ang pinagkaiba ng mga bagay-bagay sa isa't isa. Ay at-tamyizu bainal asya. Ito nga, yung pagkakaroon niya ng kaalaman o kakayanan na makita ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay sa isa't isa. Fa idza lam yakun al-insan aqilan fa innahu la sawma alayh. Kung ang isang tao ay wala sa matinong pag-iisip ay hindi obligado para sa kanya ang magsala. Kama annahu la yajibu alayhi shay'un min al-ibadat sawa az-zakah. Wa min hadha an-naw' ay mimman laysa lahu aqal an yablugh al-insan sinnan yaskutu ma'ahu at-tamyiz wa huwa ma yu'raf inda al-ama bil hadrat. Na dito sinabi ni Shaykh rahimahullah na karagdagan niyang paliwanag sa pagkakaroon ng matinong pag-iisip, na kapag ang isang tao ay wala sa matinong pag-iisip ay walang pag-aayuno sa kanya, katulad ng kung paanong hindi obligado para sa kanya ang iba pang mga gawaing pagsamba. Halimbawa ang sala, hindi ito obligado sa isang baliw, hindi ito obligado sa isang tao na wala sa matinong pag-iisip. Kahit iba't ibang pang uri ng mga mental illness o kaya mga sakit sa utak o pag-iisip, hindi sila kabilang sa mga may obligasyon na magsagawa nito. Liban na lamang sa zakah, na sinabi ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah na kahit ang isang baliw ay marapat na magbabayad ng zakah, ang magbabayad para sa kanya sa pagkakataon na ito ay ang mga nangangalaga sa kanya, kung mayroong mga nangangalaga
sa kanya, halimbawa mga dependents niya, mga malapit na kamag-anak at iba pa. Na dito nga, kasama rin dito sa usapin nito, yung sitwasyon ng mga ulyanin na tao na halimbawang dumating na sila sa matandang edad at maaring sila sa ilang pagkakataon ay nasa matinong pag-iisip, alerto sila, at sa ibang pagkakataon ay maaring nasa kalagayan sila ng pagiging ulyanin. Wala yalzimul mahdari som. Wala yalzimu anhu it'am li'annahu laysa min ahlil wujub. So, sa ganitong pagkakataon ay hindi inoobliga para sa kanila ang pag-aayuno at hindi inoobliga para sa kanila ang pagbabayad sa mga araw na hindi nila napag-ayunuan. Halimbawa doon sa mga araw na sila ay naging ulyanin, na hindi nila kailangang pagbayaran nito kapag sila halimbawa ay nagkaroon ng matinong pag-iisip o nalagay sa isang magandang kondisyon ng kanilang mga pag-iisip dahil sa pagiging ulyanin sa kanilang mga katandaan. Bagaman ang mga scholar ay tumutukoy na maaari naman sila mag-ayuno sa mga panahon na sila ay nasa matino at magandang kalagayan ng kanilang mga pag-iisip at wala sila sa kalagayan ng pagiging ulyanin. At alhamdulillah, natalakay natin sa pagkakataong ito ang dalawa sa mga kondisyon ng kung sino ba ang marapat na mag-ayuno. At sa susunod pa natin mga episodes ay tatalakayin pa natin ang iba pang mga uri ng tao na obligado para sa kanilang pag-aayuno. Ang iba pang mga katangian na sa pamagitan nito kapag taglay ito ng tao ay obligado para sa kanila ang pag-aayuno. Nagpapasalamat kami sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل